Pinagpalang araw po sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Si Kabanong po uli. Isa na naman pong magandang kwento ang ihahatid natin ngayong araw na ito mula sa isang kabangers po natin. At ito ang kanyang kwento. Kabanong version 2.0. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kabanong. At ganun na rin sa mga sumusuporta sa inyong YouTube channel. Isa pong malaking karangalan sa akin na napili niyo ang aking sulat para isabuhay sa pamamagitan ng iyong boses. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Elias. 31 anyos at tubong Gimaras. Pero sa Maynila na po ko lumaki dahil noong 8 taong gulang pa lamang ako ay umalis na po kami noon ng aking pamilya. Simula noon ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa isla ng Gimaras. Dahil naging abala na ako sa aking pag-aaral. Nang matapos naman ako sa pag-aaral, ay sumabak agad ako sa pagtatrabaho. Masasabi ko na maginhawa ang buhay ng aking pamilya. Nagmamay-ari ng isang negosyo ang mga magulang ko at sila ang personal na nag-aasikaso noon. Ang aking kwento ay nangyari ilang taon pa lang ang nakakaraan. Isang araw ay kinausap ako ng nanay ko at aniya ay patay na ang aking Lola Merly. Si Lola Merly ay ang asawa ng Lolo Milan. Sila ang naiwan sa bahay namin sa Gimaras. Nakaramdam ako ng lungkot sa pangyayaring yun, Kabanong. May pagsisisi akong naramdaman dahil aminado ko na nakalimutan ko ng dalawin ng aking lolo at lola. Hindi ko inisip na baka malungkot sila dahil hindi na sila nadadalaw ng isa sa mga apo nila. Kaya nang sabihin ng nanay ko na magpupunta kami sa Gimaras ay walang pagdadalawang isip akong sumama sa kanila ni Papa. Pagdating sa Gimaras ay agad kong hinanap si Lolo Milan. Nakita ko siya na nasa tabi ng kabaong ni Lola Merly. Unang lumapit sina Mama at Papa kay Lolo. Ako naman ay nasa may pintuan at hindi ko alam kung lalapit pa ba ako o hindi na. Hanggang sa tinawag ako ni Mama at pinalapit niya ako. Nang nasa harapan na ako ni Lolo Milan, ay ngumiti siya pero kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw na ba yan, Elias? Ako na nga po, Lo. Aba, napakalaki mo na. Parang kailan lang tinatawag mo ako kapag tapos ka ng gumamit ng banyo para magpahugas ka sa akin. Talagang yan pa po ang naalala niyo sa akin, ha? Ang sabi ng nanay mo isa ka ng engineer. Totoo ba yon? Opo, Lo. Hindi po bang sabi ko sa inyo nung bata pa ako magiging engineer ako paglaki ko? Ay, tingnan mo nga naman at nagkatotoo na ang pangarap mo. Natutuwa ko at mukhang maayos na ang buhay nyo ngayon. Nakakalungkot lang na hindi na yan nakita ng lola mo. Sigurado ko na matutuwa yun kung nakita ka niya ngayon. Sorry po kung napatagal kong hindi bumalik dito. Naging abala lang po kasi ako sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ay, naiintindihan ko naman yan, Apo. Pero aaminin ko na sa tuwing nagpupunta dito ang nanay at tatay mo, hinahanap kita sa kanila. At nalulungkot ako kapag sinasabi nila na marami kang ginagawa. Mas lalo kong nakaramdam ng konsensya sa sinabing yun ni Lolo Milan, Kabanong. Alam ko na hindi niya lang madirektang masabi, pero ramdam ko na nagtatampo siya sa akin. 3 gabi na ibinurol si Lola Merly. At sa loob ng 3 gabi, ay marami ang taong nagpupunta sa bahay ni Lolo para makiramay. Doon ko nakita na mabubuting tao ang aking lolo at lola. Bukod doon, napansin ko rin na halos hindi umaalis si Lolo Milan sa tabi ng kabaong ni Lola Merly. Lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw. Minsan ay doon na rin siya kumakain. Kung aalis man siya, ay sandali lang at palagi siyang nagbibilin sa amin na magbantay sa tabi ng kabaong. Tinanong ko ang nanay ko kung alam niya ang dahilan kung bakit ayaw ni Lolo Milan na mawawalan ng bantay si Lola Merly. Ang sagot lang ng nanay ko
ay baka iniisip ni Lolo na kapag walang bantay si Lola ay parang mag-isa yon. Mahal na mahal kasi talaga ni Lolo si Lola Merly at baka gusto ni Lolo na huwag maramdaman ni Lola na mag-isa ito kahit patay na ito. Sa araw ng libing ni Lola Merly ay doon ko nakitang umiyak si Lolo Milan. Totoo nga pala yung sinasabi ng iba na kapag nakaburol pa lamang ang patay ay hindi ka pa maiiyak. Pero kapag ililibing na ay doon na sisiksik sa utak mo na wala na ang taong mahal mo. 3 araw matapos ang libing ni Lola Merly ay kinausap ako ng tatay ko. Elias, aalis na pala kami ng nanay mo bukas. Ikaw na munang bahala sa lolo mo, ha? Ano po? Bakit ako? Hindi ba kakaresign mo lang sa trabaho mo? Tamang-tama kasi wala kang obligasyon na naiwan sa Maynila. Pero kailangan ko pa pong maghanap ng trabaho. Pagpalibad mo na lang muna ang paghahanap mo ng trabaho. Mas kailangan ka rito ng lolo mo. Mas magiging malungkot siya kung wala siyang kasama rito. Kung pwede nga lang na kami ng nanay mo magstay dito, gagawin namin. Pero hindi namin pwedeng pabayaan ang matagal ng negosyo natin. Kaya napagdesisyonan namin na ikaw na lang munang makakasama ng lolo mo rito. Kahit 1 o 2 buwan lang naman. Basta masiguro lang natin na maayos na ang lagay niya. Naintindihan ko naman ang gustong mangyari ng mga magulang ko, Kabanong. Naisip ko rin na pagkakataon ko na yon para bumawi kay Lolo Milan sa ilang taon na hindi ko sila pinuntahan ni Lola Merly. Kaya sa uli ay pumayag ako na magpaiwan sa Guimaras. Madaling araw umalis sa mga magulang ko. Hindi na sila nagpaalam kay Lolo kasi baka mas lalo raw malungkot si Lolo. Kaya pagsapit ng umaga, nagtaka si Lolo Milan nang hindi na niya makita sina Mama at Papa. Nasaan ang nanay at tatay mo, Elias? Sinilip ko sila sa kwarto nila pero wala sila ron. Ay, umalis na po sila kaninang madaling araw, Lo. Hindi na po sila nagpaalam sa inyo kasi ayaw po nilang istorbohin yung pagtulog nyo. Aba, mga lokong dalawang yan ano naman kung maabala ang pagtulog ko? Di sana'y naihatid ko pa sila sa pier. Ikaw pala, bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka sumama sa nanay at tatay mo? Dito po muna ako, kahit 1 o 2 buwan. Sasamahan ko muna kayo rito, Lo. Paano ang trabaho ba? Nag-resign na po ako ilang araw bago mamatay si Lola. Kaya wala pa po akong trabahong kailangang isipin. Ayaw niyo po ba nun? Makakasama niyo ako na matagal? Gusto ko naman pero aalis ka rin pagkatapos ng ilang linggo. Mas magiging malungkot ako lalo kasi matagal kitang makakasama tapos bigla ka mawawala. Hayaan niyo na po. Ang importante ay matagal po tayo magkakasama. Yun naman pong importante, di ba? Sa bagay, tama naman ang sinabi mo. Saka paniguradong magiging mas malungkot ako kung wala akong kasama lalo na ngayong kamamatay lang ng lola mo. Pero ayos lang ba sa'yo na manirahan dito ng ilang buwan? Ipapaalala ko lang sa'yo na nasa isla tayo, ha? Napapaligiran tayo ng dagat at maraming wala rito na meron sa Maynila. Ayos lang po, Lo. Marami rin naman pong meron dito na wala sa Maynila. Gaya ng magagandang beach. Naramdaman ko ang saya ni Lolo Milan nang malaman niya na hindi ako umalis kasama ni na Mama at Papa. Sa araw din na yon ay nagpasama sa akin si Lolo na dalawin si Lola Merly sa sementeryo. Nagdala kami ng kandila at mga bulaklak. Bago kami magtungo sa sementeryo ay dumaan si Lolo sa isang bahay. Hindi na ako pumasok pero nakita ko mula sa nakabukas na pinto na isang matandang lalaki ang kausap ni Lolo Milan. Nakita ko na may inabot na bagay ang matandang lalaki kay Lolo Milan pero hindi ko alam kung ano yon. Matapos yon ay saka kami muling nagpatuloy sa paglalakad papunta sa sementeryo. Pagdating sa sementeryo ay nagsindi kami ng kandila sa puntod ni Lola Merly. Inalay rin namin ang bulaklak at saka kami mataimtim na nagdasal ni Lolo Milan. Matapos magdasal ni Lolo ay may kinuha siya sa bulsa ng kanyang pantalon.
Ipinatong niya yon sa lapida. Isa yung pabilog na bagay na mukhang gawa sa tanso. Meron doong nakaukit na mga simbolo na wala akong ideya kung ano. Sa unang tingin ay para yung isang medalyon o agimat. Habang naglalakad ay hindi ko napigilan ang magtanong kay Lolo. Lo, ano pala yung parang medalyon na inilagay niyo sa ibabaw ng lapida ni Lola? Hindi po ba yun yung ibinigay sa inyo ng matandang kausap niyo kanina? Ay, oo, tama ka. Isa nga yung medalyon. Pero hindi yun basta pangkaraniwang medalyon lamang dahil gawa yun sa tanso. Para saan po yung medalyon na yon? Para hindi kuhain ng mga aswang ang katawan ng lola mo. Alam mo kasi, takot sa tanso ang mga aswang. Tapos, may ritual pa ang medalyon na yon na pangontra sa aswang kaya paniguradong hindi nila malalapitan ang libingan ng lola mo. Ibig niyo pong sabihin, merong mga aswang dito sa isla? Meron. At marami sila. Magaling lang talaga silang magtago kaya hindi sila nahuhuli. May iba pa nga na nakikihalubilo sa mga tao tuwing umaga. Pero sa gabi, nagiging halimaw sila. Tapos, nangunguha po sila ng bangkay sa sementeryo? Oo, ganun na nga. Kaya kailangan ng proteksyon ng libingan ng lola mo. Ayoko kasing lapastanganin ng mga halimaw na yun ang katawan ng lola mo. Dahil baka kung ano pa magawa ko sa kanila. Kaya nga nung burol ng lola mo hindi ako pumapayag na mawawalan siya ng bantay. May paraan kasi mga aswang na kunin ang katawan ng isang patay habang pinaglalamayan nito Ano po palang ginagawa ng mga aswang sa bangkay? Binebenta nila sa mga kapwa nila aswang. Alam mo, may mga aswang na mas gusto ang bangkay ng tao lalo na yung kalilibing pa lamang. Para sa kanila mas masarap kainin ng bangkay kesa buhay. Meron ditong palengke ng mga aswang kung saan nagaganap ang bentahan ng mga karne ng tao. Mga aswang ang nagbebenta at mga aswang din ang bumibili. Hindi nga lang namin alam kung nasaan yung palengke na yon. Ayos din po pala mga aswang dito Nagbebenta ng bangkay at karne ng tao. Ngayon lang ako nakarinig ng business-minded na aswang Parang sa sinabi mong yan hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa bagay, sa Maynila ka na nga pala lumaki kaya hindi na nakakapagtaka kung pagtawanan mo yung mga sinabi ko tungkol sa mga aswang na narito sa isla. Pero ako na ang nagsasabi sa iyo, Elias. Hindi sa tinatakot kita pero totoo ang mga aswang. Kaya habang nandito ka sa isla palagi ka mag-iingat apa. Huwag kang lalabas tuwing gabi hanggang madaling araw. At huwag kang pupunta sa mga lugar na hindi mo alam. Seryosong-seryoso si Lolo Milan nang sabihin niya yon. Pero hindi pa rin naging buo ang paniniwala ko sa mga sinasabi niya tungkol sa mga aswang. Para sa akin kasi, Kabanong, ang mga ganong uri ng nilalang ay pawang katang-isip lamang. Ginagawa lang panakot ang aswang sa mga bata, pero ang totoo ay hindi naman sila totoo. Sa mga unang araw ko sa isla ay wala akong kakaibang nararanasan. Inalis ko sa utak ko ang kwento ni Lolo tungkol sa mga aswang dahil ang paniniwala ko ay hindi yun totoo. Palagi kong kinakausap si Lolo Milan, lalo na kapag nakikita ko siyang mag-isa at malalim ang iniisip. Ginawa ko ang lahat para kahit papaano ay mabawasan ang lungkot niya sa pagkawala ng kanyang asawa. Hanggang isang umaga, muli kong sinamahan si Lolo Milan sa sementeryo para dalawin ang libingan ni Lola Merly. Naroon pa rin sa ibabaw ng lapidang medalyon at ipinagmalaki pa sa akin ni Lolo na kaya hindi nahuhukay ng mga aswang ang katawan ni Lola ay dahil sa medalyon. Hindi na lang ako nagsalita kasi paniguradong kokontrahin ko lang siya, Kabanong. Naisip ko na mas makabubuti kung igagalang ko na lang ang paniniwala ni Lolo Milan. Nang paalis na kami sa sementeryo, ay napansin namin ang isang libingan na tila sinadyang hukayin. Isang lalaki ang nakasalubong namin na kinausap ni Lolo tungkol sa hinukay na libingan. Base sa pag-uusap nila, ay napag-alaman ko na yung lalaki ang bantay sa sementeryo.
Tinanong ni Lolo Milan sa lalaki kung bakit may hinukay na libingan. Ayon sa lalaki, malinaw na mga aswang ang may gawa ng bagay na yon. Matapos silang mag-usap, ay umuwi na kami ni Lolo Milan. Pagdating sa bahay, ay pinag-isipan ko kung may posibilidad ba na totoo ang mga aswang na kumukuha ng bangkay para ibenta sa isang palengke. Kung iisipin kasi, Kabanong, nakakatawa ang ganoong konsepto ng pamumuhay ng mga aswang kung sakali na totoo sila. Narinig mo naman siguro ang pag-uusap namin ng bantay sa sementeryo. Siguro naman naniniwala ka na sa mga kwento ko tungkol sa mga aswang dito sa isla. Ewan ko, Lo. Pero sa totoo lang nung unang binanggit niyo sa akin yung tungkol sa aswang hindi talaga ako naniniwala. Kaya lang, sa mga narinig ko sa sinabi ng lalaki sa sementeryo parang gusto ko nang maniwala na totoo yung mga aswang. Ay, ayokong pilitin kang maniwala kagad. Pero sigurado ako na sa pagtagal mo rito sa isla, ay kusa mong makikita ang mga patunay na nagsasabi ako ng totoo. Kinilabutan ako sa sinabing yun ni Lolo Milan, Kabanong. Sa tono kasi ng pananalita niya, ay parang sigurado siya na totoo ang mga aswang na naroon sa isla. Ganun pa man, sa kabila ng aking kuryosidad, ay hindi ako nagkaroon ng interes na alamin kung totoo nga ba ang mga aswang sa lugar na yon. Naisip ko na mas makabubuti kong iiwas ako sa mga bagay na delikado at wala kong alam. Bukod sa pagbabantay kay Lolo Milan at pakikipag-usap sa kanya, ay tumutulong din ako sa kanya sa mga gawaing bahay. Sanay naman ako sa ganoong gawain dahil sa bahay namin sa Maynila ay wala kaming kasambahay. Ako rin ang namamalengke dahil alam kong medyo mahina na si Lolo Milan. Alam kong malaking bagay para sa kanya yung hindi na siya ang gagawa ng pamamalengke, lalo na't madalas ay marami kaming binibili kapag nauubusan na kami ng stock ng pagkain. Maliit lang ang malapit na palengke sa bahay ni Lolo. Kapag hindi ako maaga nagpupunta roon, ay madalas na nauubusan ako ng kailangan kong bilhin kagaya ng karne, isda at gulay. Kaya sa tuwing kailangan kong mamalengke, madaling araw pa lang umaalis na ako para hindi ako maubusan ng kailangan kong bilhin. Ang buong akala ko ay magiging normal ang lahat sa islang yon habang naroroon ako. Pero nagkamali ako dahil isang umaga ay kumalat ang balita na may nawawalang dalaga. Naging matunog ang usap-usapan na aswang ang kumuha sa dalaga at malamang daw ay ibinenta na yon sa palengke ng mga aswang. Isang gabi, habang nanonood kami ng telebisyon, ay napag-usapan namin ni Lolo Milan ang tungkol sa nawawalang dalaga. Lo, sa tingin niyo po ba totoo na aswang yung kumuha doon sa dalagang nawawala? Di malabong totoo yan, Apo. Ilang beses na rin kasing may mga nawawalang tao rito pero hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Sa tuwing may nawawala ritong tao palagi naming iniisip na aswang ang kumuha sa kanila at ibinenta na sila sa palengke ng mga aswang. Wala po ba talagang nakakaalam kung nasan yung palengke ng mga aswang na yon? Sa ngayon isa pa ring malaking misteryo kung saan ang eksaktong lokasyon ng palengke ng mga aswang. Malaking bagay sana kung malalaman ng mga tao rito kung nasan yon. Matagal na kasi hinahanap ng mga tao rito kung nasan yung palengke ng mga aswang para maitaboy nila ang mga aswang na naroon. Nang sa ganun maging kampante na kaming lahat dito. Maging ako ay napaisip na rin kung nasan nga ba ang palengke ng mga aswang. Naintindihan ko rin naman kung bakit mahirap yung makita kasi medyo malaki ang isla. Pero napagtanto kong tama si Lolo Milan na malaking bagay kung malalaman ng mga tao kung nasaan ang palengke ng mga aswang. Isa yung malaking hakbang para makamit ng mga tao sa isla ang kapayapaan na paniguradong matagal na nilang hinahangad. Hindi ko na malaya ng paglipas ng araw at nakaisang buwan na pala ako sa bahay ni Lolo Milan. Kahit papano ay nasanay na ako sa simpleng pamumuhay ko roon. Yun nga lang, hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin natatagpuan yung dalagang nawawala. Narinig ko na kahit masakit
ay tinanggap na lamang ng pamilya ng dalaga na hindi na ito makakabalik ng buhay dahil sa banta ng mga aswang sa isla. Para sa akin, Kabanong, ay nakakalungkot ang ganoong bagay. Malinaw kasi na kapag merong taong nawala roon ay wala ng pag-asang makita kahit man lang ang katawan niya. Tinatanggap na lang ng mga mahal nila sa buhay na nawawala na yon magpakailanman. Hanggang isang araw ay napansin ko na may mga taong nagsasabit ang banderita sa labas. Ang unang pumasok sa isip ko ay malapit na ang fiesta sa lugar ni na Lolo. Nakumpirma ko na tama ako nang si Lolo Milan mismo ang nagsabi sa akin na sa susunod na linggo na ang fiesta roon. Tamang-tama po pala ang punta ko dito kasi maabutan ko yung fiesta nyo rito. Kaya nga sigurado ako na maaaliw ka sa araw ng fiesta rito. Sayang nga lang kasi wala na ang Lola Merly mo. Siya kasi ang punong abala sa pagluluto ng mga handa kapag meron okasyon lalo na tuwing fiesta. Ay, napakasaya niya kapag ganoong araw. Dahil nakakapamigay siya ng mga pagkain sa mga kapitbahay namin. Wag po kayong mag-alala kasi tayong dalawa magluluto ng handa natin sa fiesta. Alam mo, sa totoo lang, wala akong balak na maganda, Elias. Ayokong magsaya habang nagluluksa pa ako sa pagkawala ng lola mo. Baka naman po malungkot si Lola Merly niyan kapag hindi po tayo naganda. Kaya maganda pa rin tayo, Lo. Wala pong masama kung magsasaya kayo, kahit isang araw lang. Sigurado ako na mas gusto pa yun ni Lola kasi ayaw niya na nakikita kayong malungkot Sa bagay, may punto yung sinabi mo. O sige, maghahanda tayo sa fiesta. Pero hindi ako masyadong marunong magluto Paano kaya yan? Ako po ang bahala, Lo. Naman ako kaya ang galing ni Lola sa pagluluto. Aba, sige nga. Titingnan natin sa fiesta kung kaya mong tapatan ang galing ng lola mo sa kusina. Pero maraming mamimili sa araw ng fiesta sa palengke Kaya dapat agahan mo ang punta ron. Sige po, gigising po ako na maaga para hindi tayo maubusan ng panghanda. Naging excited ako sa pagsapit ng araw ng fiesta dahil bata pa ako nang nakaranas ako ng fiesta sa lugar na yun. Nangako ko sa sarili ko na kahit hindi namin kasama si Lola Merly sa araw na yon, ay gagawin ko ang lahat para maging masaya si Lolo Milan. Sumapit na ang gabi bago ang mismong araw ng fiesta. Naglista na kami ni Lolo Milan ng mga putahe na lulutuin namin at ng mga kailangan kong bilhin sa palengke. Nagpresenta si Lolo na samahan ako sa pamimili pero tumanggi ako. Sinabi ko na kaya ko na yon ng mag-isa at sasakay na lang ako ng tricycle pa uwi. Isa pa, balak ko na madaling araw ako pupunta sa palengke para sigurado ko na hindi ako mauubusan ng mga kailangan kong bilhin. Maaga kong natulog ng gabing yon, Kabanong, para maaga rin akong magising. Sa kasamaang palad, nakalimutan kong mag-alarm sa cellphone ko ng 3:00 kaya halos 4:00 na ng madaling araw ako nagising. Nagmamadali akong bumangon at umalis ako sa bahay nang hindi man lang nakaligo at nakapagpalit ng damit. Pagdating ko sa palengke ay napakaraming tao na ang naroon kahit ganung oras pa lamang. Nakabili ako ng mga pangsahog pero wala na akong nabiling karne dahil sa dami ng taong naghahanda para sa fiesta. Nalungkot ako dahil sigurado ako na malulungkot si Lolo Milan kapag nalaman niya na naubusan kami ng karne sa palengke. Palabas na ako ng palengke nang isang lalaking kuba ang humarang sa akin. Ang unang pumasok sa utak ko ay namamalimos siya dahil medyo marumi ang damit niya at magulo ang kanyang buhok. Bossing, mukhang naubusan ka ng karne Tama po kayo. Fiesta po kasi ngayon kaya marami ang namimili. Alam mo, meron akong alam na lugar kung saan ka makakabili ng karne. Huwag ka mag-alala kasi mura lang dun, tsaka sariwa. Oh, talaga? Saan po yan? Kailangan ko po kasi talaga makabili ng karne kasi puro pang sahog ang nabili ko Sige, sumama ka sa akin. Sasamahan kita sa lugar na sinasabi ko. Hindi na ako nag-isip kung dapat ba akong magtiwala sa lalaking yon, Kabanong.
Ang tanging nasa utak ko ng oras na yon ay ang makabili ng karne upang merong kaming mailuto na panghanda. Sumama ako sa lalaking kuba kahit hindi ko siya kilala. Madilim pa ng sandaling yon dahil madaling araw pa rin. Nagpunta kami ng lalaki sa isang masukal na bahagi ng isla. Hanggang sa parang nasa kagubatan na kami. Gusto ko na sanang umatras pero naisip ko na baka malapit na kami at sayang kung papalampasin ko ang pagkakataon na makabili ng sariwang karne. Halos kalahating oras na ang lumipas pero wala pa rin akong nakikitang tindahan ng mga karne. Doon na rin ako parang nagising at natauhan. Napagtanto ko na imposibleng merong nagtitinda ng karne sa gitna ng gubat. Huminto muna ako sandali. Sinabi ko sa lalaki na uuwi na ako at sasabihin ko na lang sa lolo ko na huwag na kaming magluto ng putahing kailangan ng karne. Pero sinabi ng lalaki na malapit na kami. Sinabi ko sa sarili ko na pagbibigyan ko ang lalaki. Nagdesisyon akong patuloy na sumunod sa kanya kahit may kaba na akong nararamdaman. Hanggang sa huminto ang lalaki at tumarap siya sa akin habang nakangisi. May itinuro siya sa akin at nang tiningnan ko ang itinuro niya ay hindi ako makapaniwala na merong isang tila palengke sa gitna ng gubat na yon. Ngunit ang kakaiba ay hindi mga tao ang nagbebenta at bumibili roon kundi mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Tanaw ko rin na nakalatag sa mga lamesang gawa sa kawayan ang putol-putol na parte ng katawan ng tao. Gumapang ang matinding kilabot sa aking katawan. Agad kong napagtanto na yun ang palengke ng mga aswang. Alam ko na nasa panganib ako ng sandaling yun, Kabanong. Pero bago pa ako makatakbo palayo, ay hinawakan na ako ng lalaki sa braso. Nagulantang ako dahil naging mabalasik ang kanyang muka. Nanlilisik ang mga mata niya at umistula sa isang mabangis na halimaw. Sumama ka sa akin! Halika! Ayoko! Hindi ako sasama sa iyo! Bitiwan mo ako! Wala ka ng kawala! Kung ayaw mo masaktan, ay sumama ka sa akin! Dali na! Halika na! Sa kabila ng takot ko, ay nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakatakas at makakawi ng buhay kay Lolo Milan. Hanggang sa naalala ko na takot sa asin ng aswang. Hindi ako sigurado sa bagay na yon pero wala na akong mapagpipilian kundi subukan na gawing armas ang asin na nasa loob ng bitbit kong bayong. Mabilis kong kinuha ang isang plastik ng asin sa bayong at ibinato ko yon sa mukha ng aswang. Nasira ang plastik at kumalat ang asin sa mukha ng aswang. Aray ko! Mukha ko! Malakas siyang napasigaw at nang nabitiwan niya ako ay doon na ako mabilis na tumakbo palabas ng gubat. Habang tumatakbo ay panay ang dasal ko na sana ay makauwi pa ako ng buhay. Kahit hindi ako lumilingon ay ramdam kong nakasunod pa rin sa akin ang aswang. Sa wakas ay nakalabas na ako ng gubat. Doon na ako nakaramdam ng labis na panghihina. Bagyang sumisikat na rin ang araw ng oras na yun. Bumagal ang aking pagtakbo at nanginginig akong napaluhod sa lupa. Lumingon ako sa gubat na pinanggalingan ko at kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na nakasunod sa akin yung aswang. Mabuti na lang ay may isang lalaking nakakita sa akin at nilapitan niya ako. Nang tanungin niya kung anong nangyari sa akin ay sinabi ko sa kanya na muntik na akong kunin ng aswang. Inihatid ako ng lalaking yon sa bahay ni Lolo Milan. Hanggang doon ay nanginginig pa rin ako sa sobrang takot, Kabanong. Nang kumalma na ako, ay doon na ako kinausap ni Lolo Milan. Ano ba nangyari sa iyo? Totoo ba yung sinabi ng lalaki na naghatid sa iyo na buti ka na daw kunin ng aswang? Opo, Lolo. Naubusan na po kasi ako ng karne sa palengke tapos may isang lalaking kuba ang lumapit sa akin. Ang sabi niya meron siyang alam na bilihan ng karne kaya sumama ako sa kanya. Dinala po niya ako sa gubat. Tapos nun, nakita ko yung bilihan ng karne na sinasabi niya. Hindi naman tao yung nakita ko ron kundi mga aswang. Muntik na po akong madala ron nung lalaking kuba kasi bigla siyang naging aswang. Mabuti na lang po at may nabili akong asin kanina sa palengke. Yun po yung ginamit ko para makawala sa kanya. Tindahan ng karne sa gitna ng gubat.
Hindi kaya yun yung palengke ng mga aswang? Yun din po ang hinala ko, Lo. Hindi po mga karne ng baboy o manok ang tinitinda nila kundi mga parte ng katawan ng tao. Kung ganun kailangan natin kausapin si Kapitan tungkol sa lalaban mo. Nasa gubat lang pala yung palengke ng mga aswang. Pero salamat sa Diyos at nakaligtas ka, Apo. Sa araw ding yun ay pumunta kami ni Lolo sa bahay ni Kapitan. Ikinuwento ko roon ang nangyari sa akin at ipinaalam ko rin ang lokasyon ng palengke ng mga aswang. Nang sumunod na umaga, kahit natatakot pa rin ako, ay sinamahan ko sina Kapitan at ang mga tanod sa palengke ng mga aswang. Sumama rin si Lolo Milan dahil kailangang nasa tabi ko siya para kahit papaano ay mabawasan ang takot na nararamdaman ko. Pagdating namin sa palengke ng mga aswang, ay wala na kaming naabutang mga aswang doon. Ang tanging nakita namin ay mga parte ng katawan ng tao na nasa mga lamesa. Nakumpirma ni na Kapitan na yun na nga ang palengke ng mga aswang na matagal na nilang hinahanap. Inilibing ng maayos ang mga parte ng katawan ng mga tao. Sinunog ni na Kapitan ang palengke ng mga aswang upang wala nang balikan ng mga aswang sa lugar na yon. Ayon din kay Kapitan, kailangang sunugin ang lugar na yon para malaman ng mga aswang na alam na ng mga tao kung saan nagbebenta ng karne ng tao ang mga aswang. Baka raw yun ang paraan para matakot ang mga aswang at umalis na sila sa isla. Matapos ang pangyayaring yon, ay umasa ang lahat na matitigil na ang pagkuha ng mga aswang ng tao. Ganon din ang inisip ko pero hindi naging madali para sa akin na kalimutan na nakakatroma na pangyayaring yun sa buhay ko. Ilang gabi akong hindi makatulog tuwing gabi dahil iniisip ko na baka balikan ako ng mga aswang dahil ako ang naging dahilan kung paano nalaman ng mga tao ang kinaroroonan ng kanilang palengke. May mga pagkakataon pa nga na binabangungot ako at napapanaginipan ko na kinakatay ako ng mga aswang. Kaya naman nagdesisyon si Lolo Milan na magkatabi na kaming matutulog sa gabi. Naging epektibo naman yon dahil simula nang katabi ko na si Lolo sa pagtulog ay naging mahimbing na ulit ang tulog ko. Pakiramdam ko kasi ay ligtas ako kasi kasama ko si Lolo Milan. Hanggang sa 1 linggo na ang lumipas at doon na ako kinausap ni Lolo Milan tungkol sa naging resulta ng pagkakatuklas sa kinaroroonan ng palengke ng mga aswang. Kinausap pala ako ni Kapitan Kalina. Ang sabi niya ilang beses silang nagpabalik-balik sa palengke ng mga aswang at mukhang hindi na raw bumalik doon ng mga aswang. Ibig po bang sabihin umalis na rito sa isla ang mga aswang? Yan nga ang inaalala ni Kapitan. Kaya nagpapasalamat siya sa iyo, Apo. Mukhang natakot na ang mga aswang dahil alam na ng mga tao kung nasaan ang kanilang palengke. At ang sabi ni Kapitan, nang dahil sa iyo nalaman na kung nasaan nga ba yung palengke ng mga aswang. Napakalaki ng tulong na nagawa mo sa lugar na ito, Elias. Mabuti naman po at naging magandang resulta ng munti ko ng pagiging biktima ng mga aswang na yun. Dahil sa aking nalaman ay unti-unti nang gumaan ang aking pakiramdam. Napakasaya ko dahil kahit muntik na akong mamatay ay nawala naman ang mga aswang sa isla. Ganun pa man, nangako si Kapitan na hindi pa rin sila hihinto sa pagpunta sa palengke ng mga aswang upang masiguro na hindi na talaga babalik doon ng mga aswang. Bago sumapit ang araw ng pag-alis ko sa isla ay kinausap ko si Lolo Milan. Sinabi ko sa kanya na makakabuti kung sasama na lang siya sa akin sa Maynila. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ko kayang mag-isa siya roon lalo na't matanda na siya. Naramdaman ko ang pagdadalawang isip ni Lolo sa una pero sa huli ay pumayag na rin siya na sumama sa akin. Kaya nang bumalik ako sa Maynila ay kasama ko na si Lolo Milan. Napakasaya ni na Mama dahil nagawa kong kumbinsin si Lolo na sumama sa akin. Nung sila raw kasi ni Papa ang kumakausap kay Lolo na sa Maynila na tumira, ay ayaw nitong pumayag. Sa tingin ko, malaking factor na kaya sumama sa akin si Lolo ay dahil wala na si Lola. Siguro ay naisip niya na mas malulungkot siya kung wala siyang makakasama sa bahay niya sa Guimaras. Sa kasalukuyan, Kabanong, ay meron na akong asawa at anak. Napakasaya ko kasi kasama ko pa rin si Lolo Milan at nakakalaro pa niya ang apo niya sa tuhod.
Minsan ay pumupunta pa rin kami sa Guimaras para dalawin ang puntod ni Lola Merly. At nakakatuwa na wala nang naiulat na taong kinuha ng aswang sa isla. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala ang nakakatakot na pangyayaring yun sa buhay ko, Kabanong. Pero sa kabila ng lahat, napagtanto ko na kailangan kong pagdaanan yon upang makamit na ng isla ang katahimikan at kapayapaan na nararapat para sa kanila. Kumbaga, ako ang naging instrumento para mangyari ang bagay na yon, at kung magkakaroon ako ng pagkakataon para baguhin ang nakaraan, ay pipiliin ko pa rin pagdaanan ang nakakatakot na experience na yon dahil alam ko na maraming tao ang maililigtas ko. Wakas,